octopus na may tenga, the brick wall optical illusion, at Duterte laban sa Catholic Church at saka sa mga bishop. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon sa What's up? What's new? What's trending? And today, nakakita na ba kayo ng may tengang octopus? Panoodin nyo to. So, this is called the flapjack octopus. And it's like a flying elephant. Kilala nyo ba si Dumbo? Ganyan si Dumbo pag lumilipad. Tingnan nyo. At saka tingnan nyo yung balat niya, para siyang balat elepante din. I think it's the same as the other octopus that they can change their skin color. I think. Also, nabasa ko yung tenga niya is an energy efficient way to move because kokonti lang yung pagkain sa deep sea kung saan siya nakatira. At ang cute ng itsura niya, parang ang fluffy niya. Ang gandang gawing stuffed toy nito. And look at its tentacle. Kaya niyang i-retract to. Tingnan nyo. Ngayon, hindi niya nakamukha si Dumbo. Kamukha niya na yung mga ghost dun sa Pac-Man. Para lang din siya isang karakter sa Pokemon Sarap batuhan ng Pokeball. Fun fact, itong flapjack octopus na to is naging sikat dahil sa movie na Finding Nemo, which is yung character ng isang flapjack doon is si Pearl. Ito siya. See this tentacle? It's actually shorter than all my other tentacles. But you can't really tell, especially when I twirl them like this. Okay, sa mga nagbabalak mag-alaga nito, it's a short-lived animal lang and nakatira nga siya sa deep sea. So, punta tayo sa next topic natin. The brick wall optical illusion. Sa mga hindi pa nakakaalam na tong illusion na to, look at this picture. At first, parang normal lang siya na pader Pero pag nakita nyo kung ano yung kakaiba dito, ang hirap nang hindi siya makita ulit. So nakita nyo na ba? Bato? May batong nakasingit sa pader? Hindi yun. Tingnan nyo ulit. Nakita nyo na? Okay. Ito talaga yung secret dito sa wall na to. May sigarilyong nakasingit sa pader. Actually, yung ash nung sigarilyo or yung pinaka-tip niya, kala ko bato siya na nakasingit dun sa brick wall. But hindi pala. Body pala ng cigarette yung gap na yon na nasa gitna nga nung pader. So ano na bang balita ngayon kay Mayor Duterte? May mga maanghang na namang salitang binitawan si Mayor Duterte laban sa Catholic Church at saka sa mga bishop nito. So bakit nga ba nagagalit si Mayor at bakit niya nasasabi tong mga bagay na to? Panoodin natin ang kanyang statement. They complained against me. Everybody was saying, do not vote for Duterte. Fine, I said. Let this be, an election be a referendum between me and the Catholic Church. Oh. Sabi ko, kayong mga Katoliko, sumunod kayo sa inyong bishop. Kasi pag hindi ninyo sinunod ninyong bishop ninyo, you will go to hell. Sige, doon kayo. Kasi ito na, this will be the referendum. Kung sinong tama sa atin. Oh, look. Were you able to stop me? It's 6 million. Ilan lang kayong obispo dyan? Saka, if I start to names the bishops who have got married or who have new women in their lives and the priest, sasabog itong Catholic. And you're all pageantry. Alam ninyo? Separation of church and state. You are the most vocal one. Panahon ni Gloria Arroyo, naghingian kayo ng... That is graft and corruption. Hindi nyo alam yan. That is graft and corruption minus the plus pa. Plus the separation of church and state.
Yung ibang tao dito sa Pilipinas, walang makain, walang medisina. You are enjoying the money of the goddamn people of the Philippines by riding on that. Di na kayo nahiya niyan? Putang ina kayo. Actually, madami sa ating mga Hindi politiko na yan. is takot Dapat banggain ng magsalita mga kayo pag relihiyon, especially ang Gusto Catholic ko nang Church. ibugang ngayon. Because habang hindi pa alam ako nyo naman, presidente. parang Ito tayo, gumawa 86% tayo sa ng mga bukas, happy kayo lahat. Pilipino is Katoliko. Tatandaan niya. Ngayon na, kasi di pa ako presidente. So, 86% ng Kayo, mga Pilipino you ang ask so many makakabangga people. nila if Even ever. from me, I can show you the letters. But, si Mayor is hindi natatakot. Ganun din ang Gabriela, the same. Gusto kong i-public ko rin. Pag mayroon kayo, hingi dito, And hingi dito. he has a point na Tapos madaming kung magsalita bumotong kayo, Katoliko kayo sa number kanya. And yes, may mga Yeah. religious leader Bishop, imagine na nagkakasala din naman. Alam ninyo na mahirap ang Pilipinas, walang tao, wala ibang pinabat. Kung magsalita kasi pulpito, ang girabat. Bakit kayo, then why did you exacerbate the situation by asking money from government to buy the cars? Or asking the cars for the cars itself? Hindi na kayo nahiya niya. Pero sabi ni Mayor, dun sa isa niyang interview is hindi daw siya naniniwala sa religion, but he believes in Or God. criticizing me for You want a debate before I become a president? Okay. Yung sinong lahat ng... Ako, naniniwala naman ako sa religion. I will tell you the Not specifically Catholic, but most of the religion na group, because ang goal lang naman itong mga religion na to is syempre maging mabuting mamamayan tayo, or maging mabuting tagasunod talaga ni Jesus Christ. Mapa Catholic yan, born again, o Mormon, or Muslim, or yung iba pa. Pare-pares lang sila ng ng thought na mas maging mabuting tao tayo. Parang ganun. Nagkakaiba lang talaga siya sa mga specific details about God, about Jesus Christ, yung mga kung anong nangyari sa history. But, yung point na pinupoint out ko is yung ugali. Yung ugali ng tao. Pero sumobra kayo. So, Kayo kung rin may ang magkakamali nag-iingat. man sa mga bishop, sa Kayo rin mga ang pare, nag-iingat. or sa sino mang religious leader, Meron pa kayong pinagawa. nasa tao talaga yung problema. Wala sa relihiyon. So, kalma lang kayo, guys. You want it in public? You tell me and I will do it. Lahat ng... And I will lecture until June 29 the sins of the Catholic Church. And whether or not you are still relevant. Alam mo, the most hypocritical institution in this Catholic Church. So, kayo, anong opinion nyo? Dapat ba ipatupad ang death penalty? And dapat din ba ipatupad ang 3-child policy? Or dapat bang maghinay-hinay si Duterte sa kanyang pananalita? We know na nagiging totoo nga lang siya pag nagsasalita siya, but I think he needs to at least control kahit papaano. So ayun lang, maraming salamat, and I hope na na-enjoy nyo tong anong trending episode natin ngayon. Comment nyo lang below kung ano yung mga opinion nyo or kung anong masasabi nyo dito sa video ito. Hanggang sa muli, kita-kits tayo.